May mga na-upload na ako na video kung paano ko ginagawa ang aking puto flan. Pero since madami pa din sa inyo ang nagme-message at nagtatanong, kaya ito gumawa ulit ako ng video. Tamang-tama at may pa-order ngayon ng auntie yung gold digger ng 50 pieces, pero sa styro whole roll base lang pinapalagay ng buyer. Sa bidyong to ipapakita ko po sa inyo mula sa simula hanggang sa kung paano ko i-arrange sa lalagyan. Anyway, may mga naka-upload na din naman na ako na video, kung paano ko ayusin ang isang kakanin sa styro whole roll base. Kaya yung mga matatagal na sa page ko alam na nila yon. Pero dahil may mga bago tayong kakumare dito na hindi pa nakakita sa video na yon, ito gawa ulit ako para sa inyo. Ang mga sukat at sangkap sa recipe na ito, ay ilalagay ko mismo sa video. At para po doon sa mga nag-message sa akin na ma'am sinunod ko naman po lahat pero bakit po pumalpak? Ito lang po maisasagot ko sa inyo mga sinunod mo nga ba lahat? Lahat ng binanggit kong tips at technique sa video. O baka naman po hindi nyo tinapos or pinanood ng buo ang video at nag-shortcut lang kayo. Ito lang po yung pinaka-the best na advice na maibibigay ko sa inyo mga na kung gusto talaga natin matuto sa isang bagay, o kahit na ano pa yan kailangan po natin samahan ng sakripisyo at lalong-lalo na tiyaga. Lahat po ng ibinabahagi ko dito sa inyo, ay base sa mga karanasan ko sa pagluluto at pagtitinda ng kakanin. Gusto kong malaman nyo na bago ko na-achieve ang makinis na puto flan, makinis na puto cheese at kutsintang walang butas sa gitna, nakailang trial and error din po ako. Madami din akong nasayang na mga ingredients way back time, dahil may mga vlogger na hindi naman talaga ibinabahagi lahat yung technique at secrets sa niluluto nila. Kaya ang ginawa ko nanonood ako ng iba't ibang video, and at the same time, nag-e-experiment na din ako kung paano ko ma-achieve yung gusto kong lasa at texture, ng iluluto ko bago ko ito ilabas at itinda. Dahil imposible po na hindi mo makuha yung mga sinishare ko dito, kasi kung nakuha ng iba, sigurado po ako na makukuha mo din, hindi mo man nakuha sa unang subok, sigurado ako sa pangalawa or pangatlo, perfect mo na yan. Lagi mong tatandaan na ako din hindi ko naman na perfect agad ang mga recipe na ibinabahagi ko dito sa inyo, nakailang try din ako bago ko na perfect, hindi lang ako agad nag-give up kasi gusto ko talaga matuto. Ayan ang dami ko natuloy hanash, gusto ko lang naman ibahagi sa inyo kung paano ko gawin ang 50 pieces na puto flan, kung ano-ano natuloy yung mga nasabi kong kadramahan. Anyway, ayan kitang-kita nyo naman na pagsakto ang oras, lakas ng apoy, sukat ng mga sangkap at saktong sangkap, ma-achieve talaga natin yung magandang resulta. Makinis na puto flan at kung mapapansin nyo, walang natitirang puto batter sa molder, at hindi din naghihiwalay ang puto sa flan. Ayan di ba ang enticing sa mata ng ating puto flan, at ganito ko naman ayusin sila sa styro whole roll base. 9 pieces na puto flan patayo sa bawat gilid ng styro, bale 19 pieces lahat sa gilid tapos 14 pieces naman yung inilalagay ko sa gitna. Sa ganitong style ng pag-aayos sa kanila, mapagkakasya ko ang 50 pieces. Sa mga magtatanong anong size ng molder ang ginagamit ko sa aking puto flan, medium size po. Lahat po ng molder ko, pati yung ginagamit ko sa aking sapin-sapin, pichi-pichi, at kutsinta, lahat po yun ay medium size. At dito naman sa taas, bawat gilid ay 8 pieces yung inilalagay ko, ipinagtatapat ko lang sila para maganda tingnan, tapos yung pang 50 na isa inilalagay ko sa dulo. At ganito na yung itsura niya pag nabalot na ng cling wrap, ilalagay ko yung link sa baba kung paano ko balutin ito.